Muling nag-init ang GOAT debate matapos ang isa na namang kontrobersyal na pahayag ni Skip Bayless. Sa kanyang tirada, diretsahan niyang sinabi na si LeBron James ay isang lousy shooter, lalo na kung ikukumpara kay Michael Jordan. Ayon kay Skip, kung mas maayos lang daw ang shooting ni LeBron, lalo na sa free throws at jumpers, ay dapat may 5,000 puntos pa siyang nadagdag sa career niya. Ngunit dahil hindi raw siya ganoong kagaling sa shooting, mahirap daw paniwalaang siya ang GOAT. Para kay Skip, si Jordan pa rin ang mas superior, at hindi raw dapat matawag si LeBron na the greatest of all time kung hindi man lang siya elite shooter. Pero hindi nagpatinag ang kampo ng mga LeBron fans. Agad itong sinagot gamit ang mas malalim na analysis, true shooting percentage. Ayon sa kanila, kung efficiency ang pag-uusapan, si LeBron ang tunay na leader. Mas mataas ang kanyang true shooting percentage hindi lang sa regular season kundi pati sa playoffs. Ang true shooting percentage ay isang mas advanced na stat na kino-consider ang kabuoang scoring efficiency, kasama ang 2-point field goals, 3-pointers, at free throws. Kaya kung stats ang basehan, malinaw raw na mas mahusay si LeBron sa aspeto ng shooting efficiency, kabaligtaran ng sinasabi ni Skip. Hindi lang doon nagtapos ang argumento. Binalikan din ng LeBron supporter ang mga kabiguan ni Michael Jordan sa unang bahagi ng kanyang karera. Ipinunto niya na si MJ ay may 1 of 9 record sa playoffs noong early years niya at paulit-ulit siyang binigo ng Detroit Pistons. Ayon pa sa kanya, si Jordan ay nahirapang humarap sa physicality ng laro noon, at tinawag pa siyang soft kung ikukumpara kay LeBron James. Ito ang pinakamatinding banat, ang tawagin si Jordan na soft, na siguradong ikagagalit ng maraming fans ng Bulls legend. Pero kung titingnan sa kabuuan, may punto rin ang argumento, lahat ng greats ay dumaan sa pagsubok, at hindi dapat baliwalain ang early failures ng kahit sinong player sa GOAT debate. Sa kabilang banda, binigyang diin ng mga Jordan supporters na walang kapantay ang killer instinct at clutch gene ni MJ. Para sa kanila, kahit anong advanced stat pa ang gamitin, iba pa rin ang impact ni Jordan sa laro at sa kultura ng basketball. Ngunit hindi rin maitatanggi na si LeBron ay may mas mahabang prime, mas maraming milestones, at mas consistent pagdating sa stats, kaya nga patuloy pa rin ang debate hanggang ngayon. Sa huli, GOAT debate pa rin ito. Walang absolute answer, pero laging may mga bagong punto na pwedeng idagdag sa diskusyon. Ang mahalaga ay bukas tayo sa lahat ng anggulo, mula sa eye test hanggang sa advanced analytics. Ang tanong, may punto ba si Skip Bayless, o mas kapanipaniwala ang argumento ng LeBron supporter? I-comment mo na ang sagot mo sa baba, at huwag kalimutang mag-subscribe para araw-araw kang updated sa mga mainit na NBA takes dito sa Maka Bench Reaction PH. Maraming salamat po.